Patuloy ang pag-aayos ng military facility sa Pag-asa Island. Pero ang mga mangingisda problemado pa rin sa mga umaaligid na barko ng China. Magbabalita si Gio Robles. Sakay ng C-130, bumisita ang Armed Forces of the Philippines sa Pag-asa Island kasama ang News 5. Malaki na ang pinagbago sa isla. Tapos na ang runway. Pwede nang makalapag ang iba't ibang aircraft, kabilang na ang naglalakihang cargo planes. Mayroon ding bagong hangar na silungan ng mga eroplano para sa maintenance. Halos kumpleto na rin ang control tower. Yung ating runway is 100% complete na. So yung mga ancillaries na lang sa paligid, yun na lang yung for completion, and we're aiming to complete it within the year. Nagpapatuloy din ang pagtatayo ng port o daungan ng mga barko dahil sa ngayon ay hindi pa makalapit ang malalaking Navy at Coast Guard vessels sa isla. Bukod sa military facilities, sinemento na rin ang mga kalsada sa komunidad. Mayroon na ring sapat na supply ng kuryente. Gumagamit na rin sila ng desalination equipment para gawing maiinom na tubig ang tubig alat. So tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense. Ang gusto natin is development in general. Hopefully, baka in the near future, tourist spot. Sa kabila nito, madalas pa rin ang mga Tsino sa paligid ng isla. Nagpadala pa ang mga ito ng radio challenge bago lumapag ang eroplano ng Pilipinas sa Pag-asa. There was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are attesting pa rin and upholding our sovereign rights in the area. And nandito pa rin. Nakakaapekto na rin ito sa mga mangingisda, lalo na mula sa Pag-asa. Binablock po kami ng mga barko nila. Hindi po kami basta-basta makapasok doon sa mga bahura. Bukod dito, may nanlalason din daw sa isda. Kaya ang dating 4,000 pisong kita kada araw, 1,000 piso na lang ngayon. Dahil po sa cost ng lason, cyanide ng mga Vietnamese, sa gabi po nila binubuhos yung lason sa paikot ng isla. Sa Security and Defense Summit sa Singapore, derechahan ng nagbabala si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa posibleng banta mula sa China. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. Panawagan niya sa mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific maglaan ng mas malaking pondo para sa sariling depensa nito. China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo. We cannot look away, and we cannot ignore it. China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call, and an urgent one. Inungkat niya ang balak na pagsakop ng China sa Taiwan. Kaya prioridad daw ngayon ng US Department of Defense ang pagkakaroon ng mga puwersang handang makipaglaban sa tinawag niyang First Island Chain o mga lugar tulad ng Taiwan, Japan at maging Pilipinas. Kasabay naman ng 50th anniversary ng diplomatic relationship ng China at Pilipinas, binigyang parangal ang mga Filipino-Chinese na may kontribusyon sa diplomatic relationship ng China. Sabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, importante ang pagkakaibigan at pagkakaintindihan ng dalawang bansa. Especially important for us to emphasize, to highlight the people-to-people exchanges and the understanding between our two peoples. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.